Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw sa siyudad ng Angeles, isang dalagang kapapauwi lamang mula sa palengke ang pinagmalupitan ng isang pulis sa gitna ng daan. Ngunit nang malaman ng kanyang ate na si Teresa, isang sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas, ang buong katotohanan, isang apoy ng paghihimagsik ang sisiklab. Mula sa isang trahedya, isisilang ang isang paghihiganti na iayanig sa isang madilim na sistemang tinatawag na Proyektong Agila Negra. Ang sikat ng araw ay tila walang awa na bumabayo sa kalangitan ng Angeles City sa Pampanga, nagpapakislap sa itim na aspalto na halos umuusok sa init. Ang hangin ay nanginginig sa pagitan ng mga hanay ng karinderya at mga dumaraang truck na nagiging sanhi upang ang tanawin ay magmukhang malabo at gumagalaw. Sa gitna ng kalsadang iyon, marahang bumibiyahe si Christina, o Christy sa kanyang mga kaibigan, sakay ng kanyang paboritong puting scooter, isang pamana mula sa kanyang yumaong ama. Sa maliit na basket sa harapan, gumagalaw-galaw ang mga supot ng gulay at bigas sa tuwing dumadaan ang kanyang gulong sa mga lubak. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang sentido, ngunit isang maliit na ngiti ang nananatili sa kanyang mga labi. Pauwi na siya mula sa palengke, dala ang mga sangkap para sa lulutuin ng kanyang inang naghihintay sa bahay. Para kay Christy, hindi problema ang matinding init. Ang mahalaga ay payapa ang takbo ng araw at wala siyang magiging problema sa mga taong nakauniporme. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho. Mula sa kanyang harapan, isang matinis na tunog ng pito ang bumasag sa init at ingay ng paligid. Isang asong kalye ang tumahol at ilang motorista ang biglang tumabi. Sa gitna ng daan, nakatayo ang isang malaking pulis na may gusot na kulay kapeng uniporme at isang matigas na mukha na tila hindi na bago sa mga residente roon. Siya si Coralberto Vargas, isang kilalang tao na madalas magdulot ng tensyon sa lansangan. Natigilan si Christy, sa kadahan-dahang pinihit ang silinyador at tumabi gaya ng iniutos. Huminto siya sa ilalim mismo ng isang kupas na karatula sa daan, naghihintay na may kaba sa kanyang dibdib. Mula sa ilang metrong layo, lumakad papalapit si Berto na may mabibigat na hakbang at matalim na tingin, na para bang may tinutugis na isang walang kalaban-laban na biktima. Sinubukan ni Christy na pakalmahin ang sarili. Alam niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Ang kanyang mga dokumento, lisensya, rehistro, ay kumpleto at maayos na nakatago sa maliit na lagayan sa ilalim ng upuan ng kanyang scooter. Tinitigan niya si Berto na ngayon nakatayo na sa kanyang harapan. Mabigat ang paghinga nito. Sinuyod siya ng tingin mula ulo hanggang paa na may pagdududa. Sa kanyang isip, nagdasal si Christy na sana ay matapos na agad ang pagsusuring ito. Ngunit mayroong kakaiba sa tono ng boses ni Berto na nagbigay sa kanya ng babala. Masyadong magaspang ang paraan ng kanyang pagsasalita para sa isang ordinaryong checkpoint. Mga papeles ng motor, utos nito habang iniaabot ang kamay. Napalunok si Christy at ibinigay ang lahat ng walang pagtutol. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, tila bumagal ang oras. Tahimik na nakatayo si Christy, sinusubukang tumingin ang diretsyo sa malayo, habang sinusuri ni Berto ang bawat papel na may blankong ekspresyon. Mula sa di kalayuan, ang magkakasunod na busina ng mga sasakyan ay nagdagdag sa bigat ng sitwasyon. Ang pawis ay tumulo sa kanyang baba, humalo sa alikabok na nililipad ng hangin mula sa kalsada. At sa sandaling iyon, lingid sa kanyang kaalaman, ang araw na dapat sana inapuno lang ng paglalakbay pauwi mula sa palengke ay naging simula ng isang mahabang trahedya. Hindi pa niya alam na sa kanyang harapan, hindi lamang isang simpleng checkpoint ang naghihintay sa kanya, kundi isang banggaan sa pagitan ng katapatan ng isang ordinaryong mamamayan at ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang mga hakbang ng bota ni Berto ay tumatama sa aspalto na may mabigat na ritmo. Malinaw na naririnig ang tunog nito sa gitna ng ugong ng mga makina ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay matalim, tumutusok na puno ng kayabangan, na para bang nakahanap siya ng isang malaking pagkakamali sa isang babaeng sa katotohanan ay walang kasalanan. Nakatayo siya sa harap ng puting scooter na nakahalukip-kip, saka inilahad ang kanyang kaliwang kamay. Papeles ng sasakyan, sabi niya, maikli at malamig. Si Christy, na kanina pa pinipigilan ang kaba, ay agad na kinuha ang maliit na supot mula sa ilalim ng upuan ng kanyang motor. Mabilis niyang ibinigay ang lahat. SC, at lisensya, kumpleto at maayos ang pagkakatago. Sa kanyang puso, sigurado siyang walang maaaring ikaso sa kanya.
Ngunit ang tingin ni Berto ay hindi nagpapakita ng anumang mabuting intensyon. Habang sinusuri ang mga papeles, tinitigan ni Berto si Christy mula sa gilid ng kanyang mata. Mabagal at mapanuri ang kilos nito. Ang kanyang labi ay umangat at bumuo ng isang mapanuyang ngiti. Alam mo ba? Kakalabag mo lang sa traffic sign, sabi niya ng walang emosyon, ngunit ang tono ay parang isang hatol na hindi maaaring tutulan. Nagulat si Christy at agad na sumagot na huminto siya bago pa man ang puting linya at hindi lumampas sa hangganan. Itinuro pa niya ang bakas ng gulong ng kanyang scooter na malinaw na nasa tamang posisyon pa. Ngunit si Berto ay hindi man lang lumingon sa direksyong itinuro niya. Tumingin lang siya ng diretsyo, pagkatapos ay tinitigan si Christy ng mas matalim, na para bang ang sinabi ng dalaga ay isang insulto sa kanyang otoridad. Ang tensyon sa pagitan nila ay tumindi. Ang init ng kalsada ay tila naging isang presyon na nagpapasikip sa dibdib. Ilang motorista na dumadaan ang nagdahan-dahan. Ang ilan ay huminto sa malayo. Kilala nila kung sino si Berto sa lugar na iyon. Ang kanyang pangalan ay kilala hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot. Marami na ang nakaranas ng kanyang mga walang katuturang checkpoint, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na mag-ulat. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon kay Christy. Ang dalagang nakatayong mag-isa sa ilalim ng sikat ng araw, kaharap ang isang lobong nakauniporme. Tinaas ni Berto ang kanyang kilay at biglang sumigaw. Bumaba ka ngayon din. Ang kanyang boses ay malakas, umalingaw-ngao sa gitna ng ingay ng mga tambutso at sigawan ng mga nagtitinda sa bangketa. Nagulat si Christy ngunit sa huli ay sumunod din sa utos. Pinatay niya ang makina at dahan-dahang bumaba, pinipigilan ang masamang pakiramdam sa kanyang dibdib. Naglakad si Berto paikot sa motor na para bang sinusuri ang isang ninakaw na gamit. Hinaplos niya ang side mirror, pagkatapos ay tinapik ang katawan ng scooter, habang mahinang bumubulong, na tila naghahanap ng bagong dahilan para siya ay sisihin. Hindi siya nagsasagawa ng isang pagsusuri, kundi naglalaro sa kanyang kapangyarihan. Nakatayo si Christy sa tabi ng kanyang motor, nakayuko ang mukha, nanginginig ang mga kamay sa pinipigilang emosyon. Alam niyang ang pag-angal ay maaaring magdulot ng mas malala, ngunit ang kanyang puso ay tumatangging sumuko. Sa likod ng kanyang mahinahong mukha, isang maliit na galit ang nagsimulang tumubo. Hindi niya alam na ang kanyang pananahimik ay lalo lamang nag-udyok kay Berto na subukan ang kanyang hangganan. Dahil para sa mga taong tulad ni Berto, ang katahimikan ng maliliit na tao ay laging itinuturing na kahinaan. Gayong doon mismo nakatago ang tunay na lakas. Nang makababa si Christy mula sa motor, ang tono ng boses ni Berto ay agad na naging magaspang at mapilit. Nakatayo siya na nakapamiwang habang pinapaikot-ikot sa daliri ang susi ng puting scooter ni Christy. Iko-confiscate ko itong motor mo, maliban na lang kung magbabayad ka ng 10,000 piso ngayon din, sabi niya ng malakas. Nagulat si Christy, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang 10,000 piso ay hindi maliit na halaga. At alam niyang walang ganoong patakaran. Sa nanginginig na tono, sinabi niya, Sir, wala po akong nilabag. Kumpleto po ang mga papeles ko. Lumapit si Berto hanggang sa 1 pulgada na lang ang layo ng kanilang mga mukha. Mabigat ang kanyang hininga at ang kanyang mga mata ay matalim na tila ng hahamon. Kung ayaw mong magbayad, gagawin kong halimbawa ang motor mo. Akala mo kaya mo akong labanan, sabi niya, lalong lumalakas ang boses. Napalunok si Christy, sinusubukang manatiling kalmado sa ilalim ng tingin na uhaw sa kapangyarihan. Alam niyang ang kaharap niya ay hindi na isang alagad ng batas, kundi isang mangungotong na nakauniporme. Nagsimulang lumingon ang mga tao, ngunit wala ni isa ang nangahas na lumapit. Nakatayo si Christy na naninigas, tinititigan si Berto na may tapang na nagmumula sa takot, batid na kung susuko siya ngayon, maulit at maulit lamang ang kawalang katarungan. Hindi po ako magbabayad, sir, sabi niya ng may diin, kahit napaos ang kanyang boses. Pinaningkitan siya ng mata ni Berto at ngumisi ito ng mapanuya. Ah, gusto mong lumaban, ha? Sabi niya ng mahina ngunit puno ng banta. Sa gitna ng nakakapasong init, ang hangin ay tila nagyelo. Itinuwid ni Christy ang kanyang katawan, tumingin ng diretsyo ng walang takot. Sa kanyang puso, alam niya ang isang bagay. Sa tanghaling iyon, sa isang mainit na kalsada ng syudad, kakatanggi lang niyang yumukod sa isang maling kapangyarihan. Nangyari ang lahat ng napakabilis.
Walang anumang babala, itinaas ni Berto ang kanyang kamay at malakas na sinampal ang pisngi ni Christy. Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa gitna ng abalang kalsada na nagpasigaw sa ilang tao. Tumalsik ang ulo ni Christy sa gilid. Pumutok ang kanyang labi at agad na dumaloy ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tila umikot ang kanyang mundo, ngunit ang tingin ni Berto ay nanatiling matalim, puno ng galit at kayabangan. Para kay Christy, ang sampal na iyon ay hindi lang sakit sa mukha, kundi isang insulto sa dignidad na matagal na niyang iningatan. Bago pa man siya makatayo ng tuwid, sinipa ni Berto ang kanyang minamahal na puting scooter hanggang sa bumagsak ito sa aspalto. Ang motor ay bumagsak na may malakas na kalabog ng bakal. Hindi siya tumigil doon. Patuloy na tinadyakan ng kanyang paa ang scooter, inapakan ang headlight hanggang sa mabasag, sinipa ang side mirror hanggang sa matanggal, at tinapakan pa ang katawan ng motor na para bang inilalabas ang isang personal na galit. Nagsimulang magkumpol ang mga residente sa paligid. Ang ilan ay nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Lahat ay nakatingin lamang na may pangingilabot habang ang isang alagad ng batas na dapat sana inagpoprotekta ay naging isang maninila sa gitna ng katanghalian. Sinubukan ni Christy na bumangon, hinawakan ang braso ni Berto habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa dugo. "Sir, tama na po. Motor ko yan," sabi niya ng mahina ngunit malinaw. Ngunit ang tanging tugon na nakuha niya ay isang malakas na sipa sa tiyan na nagpatumba sa kanya sa aspalto. Gumulong ang kanyang katawan at nagasgas ng malubha ang kanyang mga tuhod at siko. Si Berto, na ngayon ay tila nawalan na ng kontrol, ay tumawa ng malakas. Isang tawang malamig at mapanlait. Muli niyang sinipa ang katawan ni Christy na nakahandusay. Sa pagkakataong ito, mas malakas, na para bang ninanamnam ang pakiramdam ng kapangyarihan na nagmumula sa pagdurusa ng iba. Lumipad ang alikabok, lalong uminit ang sikat ng araw, at naging nakakatakot ang paligid. Tinitiis lang ni Christy ang sakit, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Berto na may galit na hindi namamatay. Puno ng sugat ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng ibang bagay, isang determinasyon na hindi makalimot. Tumayo si Berto ng tuwid na may pagmamalaki sa dibdib, tinitigan ang mga taong nanonood habang sumisigaw ng malakas. "Tandaan niyo ang mukha ko. Sa susunod, huwag kayong magmamarunong." Ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng mga humintong sasakyan. Ngunit sa likod ng kalupitang iyon, may isang bagay siyang hindi namalayan. Ang kamera ng cellphone ng isang residente ay lihim na ni-record ang lahat. At mula roon, sinimulan ng hanapin ng katarungan ang sarili nitong daan. Ang ingay sa kalsadang iyon ay umakit sa atensyon ng maraming tao. Nagsimulang dumating ang mga residente. Ang ilan ay lumabas mula sa mga karinderya, ang ilan naman ay huminto sa gilid ng daan. Mayroong nagtakip ng bibig, mayroon namang nanatiling tulala. Ilan ang naglakas loob na ilabas ang kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-record mula sa malayo. Ngunit nang lumingon si Berto at itinaas ang kanyang kamay patungo sa baril sa kanyang baywang, lahat ay muling nanahimik. "Ang mag-record, babarilin ko," sigaw niya ng malakas. Ang banta na iyon ay tila nagpayelo sa hangin. Walang nangahas na gumalaw. Tanging ang hikbi lamang ni Christy ang maririnig na sumusubok bumangon mula sa mainit na aspalto. Nanginginig ang kanyang katawan, puno ng sugat at alikabok. Sa natitirang lakas, gumapang si Christy papunta sa kanyang maliit na bag na nakakalat sa kalsada. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin ito, habang ang dugo mula sa kanyang labi at sentido ay tumutulo sa lupa. Umiyak siya ng walang tunog. Hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa durog niyang puso. Hindi siya makapaniwala na sa bansang kung saan dapat pinoprotektahan ng batas ang mga tao, isang alagad ng batas mismo ang sumira sa kanyang dignidad sa harap ng publiko. Sa kanyang mga mata, ang mukha ni Berto ay naging simbolo ng kawalang katarungan na dati naririnig lang niya sa mga kwento ng iba. At ngayon, siya mismo ang nakaranas nito. Isang matandang lalaki mula sa direksyon ng palengke ang tumakbo papalapit. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Siya si Mang Cardo, isang kapitbahay na kilala si Christy mula pagkabata. Walang pakialam sa banta ni Berto, tinulungan niya si Christy na tumayo at inalalayan siyang lumayo. "Tama na, Neng.
Halika na, umalis na tayo dito, sabi niya na may garalgal na boses. Tinitigan lang siya ni Berto ng mapanuya, hindi pinigilan. Marahil dahil sa pakiramdam na sapat na ang kanyang ginawa upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Agad na tumawag ng ambulansya si Mang Cardo, at hindi nagtagal, umugong ang sirena na bumasag sa katahimikan ng kalsada. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, takot na maihalong pinipigilang galit. Sa biyahe patungo sa ospital, nakahiga si Christy sa stretcher ng ambulansya. Bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata, nakatingin sa labas ng bintana. Sa malayo, nakikita pa rin niya ang kanyang puting scooter na nakahandu sa isa kalsada. Basag ang ilaw, bali ang salamin at puno ng alikabok ang pintura. Ang motor na iyon ay hindi lang isang bagay para sa kanya. Ito ay simbolo ng karangalan at pagsisikap ng kanyang ama na ngayon ay winasak at inapakan ng walang awa. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi at sa kanyang puso, sumumpa siya. Balang araw, babayaran ang sugat na ito, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanang iayanig sa sinumang mangahas na yurakan ang dignidad ng mga maliliit na tao. Nang hapong iyon, sa isang kampo ng militar na puno pa rin ng alikabok at amoy ng pawis, kabababalang ni Teresa, o Tere, ng kanyang mabigat na backpack nang marinig ang mabilis na mga yapak sa labas ng pinto. Isang kapitbahay ang dumating na nagmamadali, maputla ang mukha at hinihingal. May hawak siyang cellphone. Ang screen na nakabukas pa ay nagpapakita ng isang video na kumakalat na sa social media. Sarge Ter, si Christy, kapatid mo, sabi niya ng pautal-utal. Lumapit si Ter. At nang makita niya ang laman ng video, ang mukha ni Christy na sinasampal, kinakalagkad, at sinasaktan ng isang pulis sa gitna ng daan, ang buong dugo niya ay tila huminto sa pagdaloy. Natahimik ang mundo sa kanyang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso at ang sigaw ni Berto sa video. Sa isang iglap, ang karaniwang kalmadong mukha ni Tere ay naging tensyonado. Kinuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay umumbok. Ang mukha ni Berto na tumatawa sa screen ng cellphone ay tila personal siyang hinahamon. Kung sino man siya, sumobra na siya, bulong niya ng mahina ngunit puno ng malamig na galit. Hindi na siya naghintay ng utos, wala siyang pakialam sa oras ng pahinga. Suot pa rin ang maruming unipormeng pang-army, dumiretso siya sa garahe at pinaandar ang kanyang service motorcycle. Ang daan patungo sa ospital ay tila napakahaba, at sa buong biyahe, ang kanyang isip ay puno ng imahe ni Christy. Ang maliit na kapatid na dati niyang laging pinoprotektahan ay ngayon nakahiga na may mga sugat dahil sa kamay ng isang alagad ng batas. Pagdating niya sa ospital, mabilis at tiyak ang kanyang mga hakbang. Sinubukan siyang pigilan ng gwardiya dahil suot pa niya ang uniforme ng militar, ngunit isang tingin mula sa kanyang mga mata ay sapat na para umatras sila. Binuksan niya ang pinto ng silid gamutan na may nanginginig na kamay sa pinipigilang emosyon. Doon, sa ibabaw ng puting kama, nakahiga si Christy na may benda sa mukha at braso. Namamaga ang kanyang mga mata, ngunit nakilala pa rin niya ang kanyang ate. Ate, mahina niyang sabi at agad na dumaloy ang mga luha. Lumapit si Tere, hinawakan ang kamay ni Christy, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang sundalong iyon ay yumuko sa isang pinipigilang pag-iyak. Sa gitna ng mga hikbi, ikinuwento ni Christy ang lahat mula sa simula. Ang pito, ang checkpoint, ang banta, hanggang sa sampal at mga sipa. Bawat salitang lumalabas ay parang tinik na tumutusok sa puso ni Tere. Tumigas ang kanyang mukha, nagtiim ang kanyang mga bagang. Hindi na niya naririnig ang ingay ng ospital, tanging ang ugong na lamang ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Nang matapos magsalita si Christy, huminga ng malalim si Tere, tumingin sa kisam na may blangkong paningin. Hindi ako tatahimik, sabi niya ng may bigat. Paos ngunit matatag ang kanyang boses. Sa kanyang mga mata ngayon, mayroong isang bagong bagay. Hindi lang galit kundi isang pangako. Ang pangako ng isang ate na hindi titigil hanggang sa maitayo ang katarungan, kahit na kailanganin niyang labanan ang sistema mismo. Namumula ang langit sa hapon nang minaneho ni Tere ang kanyang motor patungo sa istasyon ng pulisya kung saan nakaduty si Berto. Umugong ang makina sa kalsada, kasabay ng ihip ng hangin na dala ang alikabok at natitirang init ng araw. Hindi siya nagsusuot ng helmet, hindi nagdala ng mission order.
Tanging ang uniporme niyang puno ng alikabok at isang mukhang tensyonado sa pinipigilang galit. Bawat segundo ng biyahe ay parang isang maliit na pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa istasyon, lalong lumalaki ang kanyang pagnanais na titigan ang mga mata ng taong sumira sa kanyang kapatid. Hindi niya iniisip ang ranggo, mga patakaran, o ang panganib. Sa kanyang isip, iisa lang ang salita, pananagutan. Pagdating niya sa harap ng istasyon ng pulisya, pinatay ni Tere ang makina at pumasok ng walang paalam. Mabigat at may ritmo ang kanyang mga hakbang na umalinggaw sa maalikabok na sahig ng opisina. Ilang pulis na nakaupo ang nagtatakang tumingin. Ang iba naman ay nagbulungan. Ang kanilang mga tingin ay mapanuri na para bang sinusuri kung sino ang babaeng nakaunipormeng militar na naglakas loob na pumasok ng walang pahintulot. Walang pakialam si Tere. Naglakad siya ng diretsyo patungo sa reception desk at hinampas ang ibabaw nito ng kanyang palad. Gusto kong makausap ang hepe ninyo ngayon din. Malakas, matatag at bumasag sa biglang katahimikan ng opisina ang kanyang boses. Isang batang pulis ang sumubok lumapit, sinusubukang pakalmahin siya. Ma'am, kalma lang po muna. Ano po bang problema, sabi niya ng maingat. Ngunit ang tingin ni Tere ay nagpaatras sa kanya. Matalim ang tingin na iyon, puno ng otoridad ng isang sundalong hindi nagbibiro. Aktibong sundalo ako ng di. Ang kapatid ko ay binugbog ng miyembro ninyo na nagngangalang Berto Vargas, sabi niya sa tonong walang emosyon ngunit puno ng diin. Ang pangungusap na iyon ay biglang nagpabago sa kapaligiran ng istasyon. Ilang pulis na kanina ikampante ay biglang umayos ng upo, nagkatinginan ng walang imik. Nabanggit ang pangalan ni Berto at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Mayroong yumuko, mayroong nagkunwaring abala. Napansin ni Tere ang pagbabagong iyon. Alam ng kanyang instinct bilang sundalo na mayroong itinatago sa lugar na ito. Ang silid ay hindi lang naglalaman ng mga alagad ng batas, kundi pati na rin ang takot na nakabitin sa hangin. Bakit lahat kayo ay tahimik, umalinggaw ang kanyang boses. Malamig ngunit tumutusok. Walang sagot. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding at ang maliliit na hakbang na papalayo sa likod ng opisina. Alam ni Tere na wala si Berto sa lugar. Ngunit ang kinakabahang tingin ng mga pulis ay nagbigay ng malinaw na senyales. Alam nila kung nasaan siya at pinili nilang manahimik. Sa kanyang puso, lalong nag-alab ang apoy ng galit. Kung pinoprotektahan ng sistema sa loob ng istasyong iyon ang salarin, siya mismo ang yayanig dito mula sa labas hanggang sa gumuho ito. Biglang natahimik ang istasyon ng pulisya nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng isang opisina na may plekeng ihepe ng pulisya. Mula sa likod nito, lumabas ang isang lalaking nasa mga 45 taong gulang, nakasuot ng plansadong unipormeng kayumanggi at amoy mamahaling pabango. Siya si Police Major Dante Salvador, ang hepe ng istasyon na kilala bilang tahimik ngunit may impluwensya. Maayos na nakasuklay sa gilid ang kanyang buhok. Makintab ang kanyang itim na sapatos, at sa kanyang mukha ay may nakaukit na isang magalang na ngiti na tila masyadong perpekto para sa isang tensyonadong sitwasyon. Ang kanyang tingin ay matalim ngunit kontrolado, tulad ng isang taong sanay humarap sa krisis nang hindi nawawala ang kahinahunan. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi nagbago ang ngiti ni Salvador. Ngunit mayroong isang bagay na malamig na nagtatago sa likod ng tingin na iyon. Isang bagay na nagpatayo ng balahibo. Tumayo si Tere ng tuwid, nagbigay ng maikling saludo bilang kapwa alagad ng batas, ngunit agad na naging mariin ang kanyang tono. Walang paligoy-ligoy, ikinuwento niya ang buong pangyayari sa kanyang kapatid mula simula hanggang wakas. Bawat pangungusap na lumalabas sa kanyang bibig ay parang bala, mabilis, malinaw at direktang tumatama sa target. Nakikinig si Major Salvador habang dahan-dahang tumatango. Nakakrus ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Walang anumang emosyon na mababasa sa kanyang mukha. Tanging isang kalmadong ekspresyon na mahirap basahin. Habang tinititigan siya ni Tere, pakiramdam niya ay nagsasalita siya sa isang pader. Isang pader na matibay, malamig at nagtatago ng maraming bagay sa likod ng ibabaw nito. Nang matapos magsalita si Tere, huminga ng malalim si Major Salvador at nagsalita sa malumanay na tono, ngunit masyadong kalkulado. Nakikiramay ako sa nangyari sa kapatid mo, Ma'am Tere.
Tinitiyak kong sasagutin namin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot at magsasagawa rin kami ng internal investigation sa aming miyembrong sangkot. Ang pangungusap ay tila maayos, parang isang script na kabisado na. Walang sinseridad dito, formalidad lamang. Tinitigan siya ni Tere ng matalim, sinusubukang hanapin kahit katiting na sinseridad sa mga mata ng lalaki. Ngunit ang nahanap niya ay isang malamig na anino. Isang tingin mula sa isang taong mas maraming alam kaysa sa sinasabi. Ang katahimikan ay tila napakatagal. Tinapos ni Major Salvador ang usapan sa isang blangkong ngiti, pinauwi si Tere at pinaghihintay ng balita. Ngunit nang tumalikod si Tere para lisanin ang silid, may napansin ang kanyang instinct bilang sundalo. Sa mesa ni Salvador, mayroong isang pulang folder na may nakasulat na pangalan ni Berto Vargas at isang maliit na label na may itim na tinta, Confidential, Proyektong Agila Negra. Sa isang iglap, mabilis na isinara ni Salvador ang folder. Ngunit sapat na iyon para makita ni Tere. Huminto siya sandali. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Lumabas siya ng silid na may blangkong mukha. Ngunit sa kanyang dibdib, isang bagong paniniwala ang lumitaw. Ang kasong ito ay hindi lang simpleng pambubugbog sa kalye. Mayroong isang bagay na mas malaki na nagtatago sa likod ng uniforme at ng malamig na ngiti ng isang hepe ng pulisya. Kakalabas pa lang ni Tere mula sa opisina ni Major Salvador nang biglang isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang likod. Agad siyang napatumba sa malamig na sahig. Naputol ang kanyang hininga sa sakit. Ngunit mas masakit ang pagkagulat. Ang atake ay dumating ng walang babala. Mabilis siyang lumingon at doon, nakatayo si Berto Vargas na kumpleto sa uniforme. Ang kanyang mukha ay may mapanlinlang na ngisi na parabang nakahanap ng pagkakataong gumanti. Kahit sundalo ka pa, hindi ka pwedeng maghari-harian dito, sigaw niya na puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang isang mabangis na hayop na kalalabas lang sa kulungan. Sumugod si Berto at paulit-ulit na sinipa si Tere, dahilan para makaladkad ang katawan ng sundalo palabas ng opisina. Ang tunog ng sapatos na kumikiskis sa sahig ay umalinggaw sa pasilyo. Samantala, nagliparan ang mga papeles sa mesa dahil sa lakas ng tama. Ang ibang mga pulis sa silid ay natigilan lamang. Walang isa man ang gumalaw para tumulong. Mayroong yumuko, mayroong nagkunwaring abala sa mga papel sa kamay. Alam ng lahat na mali ang ginagawa ni Berto. Ngunit ang takot ang nagpatikom sa kanilang mga bibig. Hinawakan ni Berto ang kwelyo ni Tere at kinalagad siya palabas ng istasyon. Magaspang at puno ng galit ang kanyang mga hakbang, na para bang gusto niya itong ipahiya sa harap ng lahat. Pagdating sa labas, ang tanawin ay nagpasigaw sa mga residenteng nag-aayos ng papeles. Ilang babae ang nagtakip ng bibig. Isang matandang lalaki ang biglang sumubok lumapit, ngunit hinarangan ng ibang pulis. Binugbog si Tere sa harap ng publiko. Ang sundalong dapat sana iginagalang ay ginawang panoorin. Sinuntok ni Berto ang kanyang tiyan, sinipa ang kanyang tuhod, at inapakan pa ang kanyang balikat ng buong kalupitan. Para malaman ng lahat, walang mas mataas sa amin dito, sigaw niya. Ang kanyang malamig na tawa ay umalinggaw na nagpakulo sa dugo ng mga saksi. Ngunit hindi sila nangahas na gumalaw. Gayunpaman, sa gitna ng kahihiyan, may nagbago sa loob ni Tere. Habang nakayuko ang kanyang mukha sa maalikabok na lupa, blanko ang kanyang tingin. Ngunit hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil may isang bagay sa loob niya ang nagsimulang bumangon. Tiniis niya ang sakit, hinawakan ng mahigpit ang lupa, at dahan-dahang tumayo na may nanginginig pang katawan. Umatras si Berto ng isang hakbang, nanigas ang mukha. Marahil ay hindi makapaniwala na kaya pa ring tumayo ng babae. Nang tumingin pabalik ang mga mata ni Tere sa kanya, biglang nawala ang lahat ng tawanan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay malamig, kalmado, ngunit nag-aapoy na may nakatutok na galit. Para kay Berto, hindi na iyon tingin ng isang biktima. Iyon ay tingin ng isang sundalong nagpasya ng lumaban. Muling iwinasiwas ni Berto ang kanyang kamao. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis na kumilos ang kamay ni Tere. Sinalag niya ito ng buong lakas, pinihit ang pulso ng kalaban hanggang sa marinig ang isang malutong na tunog ng buto. Isang maikling sigaw ang lumabas sa bibig ni Berto. Ngunit bago pa siya makahinga, isang malakas na suntok ang tumama mismo sa kanyang panga. Ang malaking katawan ay napaurong at bumagsak sa lupa.
Nagulat na sumigaw ang mga nanonood, ang ilan ay naghiyawan pa. Hindi makapaniwala na kayang pabagsakin ng isang babae ang isang malaking pulis ng ganoon kabilis. Ang ibang mga pulis na kanina ay tahimik ay nakatingin na lang, hindi alam ang gagawin. Sa kanilang mga mata, malinaw ang takot, hindi lang sa lakas ni Tere, kundi sa kanyang katapangan na labanan ang kawalang katarungan sa lugar na dapat sana isimbolo ng batas. Tumayo si Tere ng tuwid sa gitna ng bakura ng istasyon ng pulisya. Regular ang kanyang paghinga, tuwid ang kanyang katawan. Ang pawis na may halong dugo ay dumadaloy sa kanyang sentido. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at kalmado. Lumapit siya kay Berto na sumusubok pang bumangon, at sa isang pambihirang lakas, binuhat niya ito gamit ang isang kamay mula sa kwelyo ng uniporme nito. Natahimik ang mga tao habang pinapanood ang eksenang iyon. Isang babaeng sundalo ang bumubuhat sa isang pulis na mas malaki pa sa kanya, na para bang walang bigat. Biktima kami, umalingaw ang kanyang boses, puno ng nanginginig na galit at otoridad. Pero hindi ibig sabihin na mahina kami. Ang pangungusap na iyon ay yumanig sa lahat ng naroroon. Isang boses na isinilang mula sa sugat at tapang na nagsama-sama. Sa isang mabilis na kilos, pinihit ni Tere ang katawan ni Berto at ibinalibag ito patungo sa bakal na bakod ng istasyon ng pulisya. Ang malakas na tunog ng pagtama ay parang dagundong ng kulog, sinundan ng tunog ng nababaluktot na metal at pagguho ng bakod. Tumalsik ang katawan ni Berto at bumagsak na hindi gumagalaw sa gitna ng mga piraso ng bakod. Ang alikabok na lumipad sa hangin ay nagdagdag sa dramatikong eksena. Wala nang ingay, wala nang tawanan. Lahat ay natahimik. Ang hangin ng hapon na dumadaan sa bakura ng istasyon ay tila huminto sandali, saksi sa katarungang lumitaw, hindi mula sa hukuman, kundi mula sa mga kamay ng isang ate na hindi na napigilan ang galit. Tinitigan ni Tere ang walang kalaban-laban na katawan ni Berto nang walang ekspresyon, saka itinaas ang kanyang tingin sa ibang mga pulis na nanonood mula sa likod ng bintana. Ang kanyang mga labi ay bumuka at nagsalita sa isang boses na sapat lang na marinig sa katahimikan. Kung ang batas ay hindi natututong maging makatarungan, sabi niya, matatag, matututo ang taong bayan na ipatupad ito sa sarili nilang paraan. Ang pangungusap na iyon ay umalinggaw na parang isang sumpa. Walang sinuman ang nangahas na sumagot. Walang nangahas na gumalaw. Sa katahimikang iyon, ang katapangan ng isang babaeng sundalo ay nagpabagsak sa simbolo ng takot sa isang lugar na dapat sana ay tagapagtanggol ng katarungan. Ngunit alam ni Tere na ang tagumpay sa araw na iyon ay simula pa lamang. Dahil bawat katotohanang inilalantad sa publiko ay tiyak na maglalabas ng mas madilim na anino sa likod nito. Walang sinuman ang nakaisip na sa gitna ng nagulat na karamihan, isang matandang residente na nakaupo sa isang karinderya sa tabi ng istasyon ng pulisya ay ni-record ang buong pangyayari. Sa nanginginig na kamay ngunit may matapang na puso, itinutok niya ang kamera ng kanyang cellphone nang eksaktong hinampas ni Tere si Berto at isinigaw ang mga salitang yumanig sa lahat. Biktima kami, pero hindi ibig sabihin na mahina kami. Sa maikling panahon, ang 2 minutong video ay na-upload sa social media. Wala pang isang oras, libu-libong tao na ang nakapanood nito. Sa loob ng isang gabi, ang hashtag na Sondalovskotong Pulis ay nagtrending. Ang mga mamamayan mula sa iba't ibang lugar ay bumaha ng komento, pinupuri ang katapangan ni Tere na lumaban sa kawalang katarungan sa harap mismo ng pugad ng kapangyarihan. Si Tere, lingid sa kanyang kaalaman, ay naging isang bagong simbolo ng paglaban ng maliliit na tao laban sa pang-aabuso ng mga nakauniporme. Ngunit sa likod ng hiyawan ng publiko, ang sitwasyon sa likod ng mga eksena ay naging mas nakakatakot. Sa isang madilim na silid sa itaas na palapag ng isang gusali ng gobyerno, isang WhatsApp group na pinangalanang Proyektong Agila Negra ay biglang naging aktibo. Sunod-sunod na lumabas ang mga notifikasyon, naglalaman ng mga lihim na mensahe sa malamig at mapilit na wika. Kailangang mawala ang video na iyan bago mag-umaga, sulat ng isang miyembro ng grupo. Sa hanay ng mga pangalang lumitaw, mayroong mataas na opisyal ng pulisya, militar, at isang tao na kilala lamang sa inisyal na Alpha Negatibo 7. Sa kanilang diskusyon, ang pangalan ni Berto ay binanggit bilang itagabantay ng ruta, habang si Major Salvador ay tinawag na coordinator sa lapangan. 2 pangalan na biglang narinig hindi bilang mga individual, kundi bilang bahagi ng isang organisadong madilim na sistema.
Ang mga mensahe ay mabilis na dumaloy, nagpapakita kung gaano kalawak at kalalim ang network ng operasyon na kinasasangkutan nilang dalawa. Lumalabas na ang kaso ng pangingikil sa kalsada ay hindi na bago. Si Berto ay isa lamang sa maraming tagapagpatupad sa lapangan na inatasan upang mangolekta ng iligal na pondo sa ilalim ng pagkukunwaring pagpapatupad ng batas. Ang perang nakolekta ay dumadaloy sa iba't ibang direksyon, mula sa mga opisyal, politiko, hanggang sa mga lihim na proyekto na tinatawag na bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan. Si Tere, sa isang suntok at isang biglaang kilos, ay hindi sinasadyang nayanig ang madilim na kadena na malalim na nakaugat sa sistema ng kapangyarihan ng bansa. Habang nagbubuni ang publiko at tinatawag siyang bayani, may mga madidilim na kamay na nagsimulang kumilos. Ang video ay binura mula sa ilang platform, ngunit sa tuwing binubura ito, 10-10 ibang account ang muling nag-a-upload nito. Tulad ng apoy na kumakalat sa tuyong damuhan, ang kwento ni Tere ay hindi na mapipigilan. Hindi na lang siya isang sundalong nagtatanggol sa kanyang kapatid. Siya ay naging simbolo ng paglaban. Ngunit sa kabilang banda, sa isang tahimik na silid-pulungan, may isang taong mahinang nagsabi, kung hindi natin mapipigilan, alisin natin ang pinagmulan. Ang pangungusap na iyon ay naghudyat sa simula ng isang bagong kabanata, ang pagtugis sa katotohanan, at sa mga taong nangahas na ilantad ito. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit at tahimik na kwarto sa kampo, nakatanggap si Tere ng isang hindi kilalang mensahe sa kanyang cellphone. Ang numero ay walang pangalan, tanging isang hanay ng mga dayuhang numero at isang maikling mensahe, mag-ingat ka. Si Berto ay hindi ang utak, isa lang siyang tauhan. May mas malaking itinatago si Major Salvador. Natahimik si Tere. Ang mensahe ay dumating ng walang konteksto, ngunit ang tono nito ay malinaw na hindi biro. Hindi nagtagal, isa pang mensahe ang pumasok, sa pagkakataong ito ay mas mahaba. Ang nagpadala ay nagpakilalang isang dating miyembro ng pulisya na dating nakatalaga sa Internal Affairs. Nagbabala siya na si Berto ay kasangkapan lamang ng isang lihim na operasyon sa pagitan ng mga tiwaling pulis at militar, isang programang kilala sa pangalang Proyektong Agila Negra. Paulit-ulit na binasa ni Tere ang mensahe, sinusubukang suriin ang katotohanan nito. Ngunit sinasabi ng kanyang instinct bilang sundalo, hindi ito nagkataon. Nagsimula siyang mangalap ng data, mga ulat ng reklamo mula sa publiko, mga archive ng traffic tickets, at mga lumang tala ng investigasyon na nakatago sa mga pampublikong portal. Ngunit habang mas marami siyang hinahanap, mas maraming data ang nawawala ng walang bakas. May mga ulat ng mamamayan tungkol sa pangingikil na binura. May mga larawan ng mga biktima ng aksidente sa checkpoint na hindi na ma-access, at may mga pangalan ng mga nagrereklamo na nawala sa sistema. Sa tuwing makakahanap si Tere ng isang butas, biglang nasisira ang file o nahaharangan ang kanyang access. Lahat ng iyon ay hindi lamang kapabayaan, kundi isang anyo ng maayos at planadong sabotahe. Sa prosesong iyon, natuklasan ni Tere ang isang nakakatakot na pattern. Lahat ng biktima ay may pagkakatulad, mga sibilyan na naglakas loob na tumanggi sa ikotong T o nag-record ng mga aksyon ng mga alagad ng batas sa kalsada. Sila ay binugbog, binantaan, at mayroon pang ang hindi na nakauwi sa kanilang mga tahanan. Si Christy ay isa lamang sa maraming biktima na nakaligtas. Ang katotohanang iyon ay nagpabago sa kanyang galit tungo sa isang matibay na determinasyon. Nagsimula niyang mapagtanto na siya ngayon ay pumapasok sa isang mapanganib na teritoryo kung saan ang katotohanan ay hindi na pinoprotektahan ng batas, kundi tinutugis ng kapangyarihan. Alam niyang ang bawat susunod na hakbang ay gagawin siyang target. Ngunit hindi siya natakot. Tumanggi ang dugo ng isang sundalo na yumukod sa takot. Habang lumalalim ang gabi, tinitigan ni Tere ang isang mapa ng mga koneksyon na ginawa niya sa dingding ng kanyang kwarto. Sa gitna ng mapa, may 3 pangalan na binilugan niya ng pulang marker, Berto Vargas, Major Dante Salvador, at Proyektong Agila Negra. Umupo siya ng tahimik sandali, ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang ayusin ang kanyang paghinga. Ngayon, naiintindihan na niya na ang kanyang kalaban ay hindi na isang tao lamang, kundi isang madilim na sistema, maraming suson at malalim ang ugat. Sa katahimikan, bumulong si Tere sa kanyang sarili. Kung akala nila matatakpan nila ang lahat gamit ang kapangyarihan, nagkakamali sila. Bubuksan ko ang lahat, kahit na kailanganin kong lumaban mula sa loob ng kanilang sariling kadiliman.
Nang gabing iyon, mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Madilim ang langit na walang bituin, tanging ang maputlang liwanag mula sa mga ilaw post sa malayo ang nagsisilbing ilaw. Katatapos lang ni Tere na isulat ang isang personal na ulat tungkol sa kanyang mga natuklasan nang marahang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay paos, puno ng tensyon ngunit mapilit. Nasa akin ang orihinal na ebidensya tungkol sa proyektong Agila Negra, sabi nito. Lahat ng pangalan, lahat ng bank account, kasama ang utos mula sa itaas. Pero hindi ako pwedeng magsalita sa telepono. Pumunta ka mag-isa sa lumang bodega sa may bandang pantalan mamayang gabi. Biglang naputol ang tawag. Nag-alinlangan si Tere, ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan at ang kanyang responsibilidad bilang sundalo ay nanaig sa lohika. Kinuha niya ang kanyang service pistol at isang maliit na flashlight at umalis sa kanyang barracks nang hindi lumilingon. Tahimik ang biyahe patungo sa lumang bodega. Walang katao-tao sa kalsada. Tanging ang tunog ng mga sanga at ang malayong ugong mula sa mga barko sa pantalan ang maririnig. Nakatayo ang bodega sa dulo ng isang lumang industrial complex. Kinakalawang na ang mga pader nito at bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa labas, madilim ito, walang senyales ng buhay. Dahan-dahang humakbang si Tere. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngao sa gitna ng mga natirang kahon na gawa sa kahoy at mga kinakalawang na bakal na drum. Sa kanyang dibdib, nagsimulang sumigaw ang kanyang instinct bilang sundalo, masyadong tahimik, masyadong malinis. Pinatalas niya ang kanyang pandinig, ngunit ang tanging narinig niya ay ang tiktak ng maliit na orasan sa kanyang bulsa. Bigla, click, ang tunog ng isang switch na pinindot. Ang liwanag mula sa fluorescent lamp ay biglang sumindi, pansamantalang bumulag sa kanyang mga mata. At sa ilalim ng liwanag na iyon, nakatayo ang ilang lalaking armado, na may mga blangkong mukha na walang emosyon. Sa gitna nila, lumabas mula sa anino si Major Salvador. Maayos pa rin ang kanyang uniforme, kalmado pa rin ang kanyang ngiti tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, malamig at malupit. Inaasahan ko nang darating ka, sabi niya nang walang emosyon. Mula sa kabilang panig, lumitaw ang isang taong nagpakulo sa dugo ni Tere, si Berto. May pasa pa rin ang kanyang mukha, punit ang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hawak niya ang isang baril at tinitigan si Tere, na parang isang hayop na handang sumila. Masyado kang nangingialam, sundalo, dahan-dahang sabi ni Salvador. Mahina ngunit kumakagat na parang lason ang kanyang boses. Ang lahat ay parang isang masamang panaginip na maayos na binuo. Tiningnan ni Tere ang paligid, batid na pumasok siya sa isang patibong. Ngunit sa halip na matakot, itinaas niya ang kanyang baba at tinitigan sila isa-isa. Kung akala ninyo urong ako, nagkakamali kayo, sabi niya ng may matatag na boses. Umiti lang ng bahagya si Major Salvador at tumango ng bahagya sa isa sa mga armadong lalaki. Sa loob ng ilang segundo, umalingaw ang malakas na putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga ibon sa pantalan ay nagliparan sa takot, at mula sa malayo, tanging ang tunog ng alon na humahampas sa pader na semento ang maririnig, na para bang isang tahimik na saksi sa madugong patibong na inihanda para sa isang sundalong naglakas loob na labanan ang mga anino ng kapangyarihan. Kinabukasan matapos ang pangyayaring iyon, mabilis na kumalat ang malungkot na balita sa buong syudad. Isang lumang bodega sa lugar ng pantalan ang natagpuang nasunog. Napakabilis kumalat ng apoy kaya't wala ni isang bagay ang natira. Tanging itim na abo at amoy ng nasunog na bakal. Dumating ang mga pulis na may dilaw na police line. Dumagsa ang mga mamamahayag sa lugar at humarap si Major Salvador sa kamera na may mukhang puno ng pagkukunwari. Lahat ng biktima sa loob ay namatay, sabi niya ng walang emosyon, kasama na ang isang babaeng nakaunipormeng militar na hindi pa nakikilala ang pagkakakilanlan. Tila huminto ang mundo nang marinig ang balitang iyon. Dahan-dahang binanggit ang pangalan ni Tere at nagluksa ang publiko. Ang sundalong nagpatupad ng katarungan ay naiulat na nasawi nang hindi pa man napapatunayan ang katotohanan. Ngunit sa likod ng mga guho, may mga bagay na hindi maipaliwanag. May natuklasang kakaiba ang mga bombero. Walang natirang bala. Walang katawan na maaaring makilala ng malinaw. Lahat ay naglaho na para bang masyadong perpekto ang apoy.
Ilang residente sa paligid din ang nagsabing nakarinig sila ng maliit na pagsabog bago ang malaking sunog, hindi mula sa gasolina, kundi mula sa loob ng bodega. Itinanggi ng pulisya ang lahat ng haka-haka, sinabing ito ay isang aksidente. Ngunit may amoy ng kasinungalingan sa hangin. Habang unti-unting nakakalimot ang publiko, sa mundo ng internet ay lumitaw ang mga kakaibang palatandaan. Isang anonymous na account ang nagpost ng mga pira-pirasong balita, maikling pangungusap, at isang itim na simbolo na may numerong 77 sa gitna. 3 araw pagkatapos, muling nagimbal ang digital world. Isang 30 segundong video ang lumitaw sa pinakamalaking social media platform, na upload mula sa isang hindi matukoy na source. Sa video, makikita ang isang taong nakasuot ng itim. Bahagyang natatakpan ng anino ang kanyang mukha. Nakatayo siya sa harap ng madilim na background na may watawat ng Pilipinas sa likuran. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng paninindigan. Akala nila binura ng apoy ang lahat, sabi niya ng may diin. Pero hindi masusunog ang katotohanan. Dahan-dahang itinutok ng kamera ang kanyang mukha. Ang mga matang iyon, ang hugis ng panga na iyon, lahat ay kamukha ni Tere. Tila huminto sandali ang mundo. Buhay pa ba ang sundalo, o isa lang itong lumang recording na sadyang ikinalat para manggulo? Sa dulo ng video, naging itim ang screen na may isang makapal na sulat, Unit Anino 77. Sa ilalim nito, isang maikling pangungusap ang lumitaw, ilalabas namin sa publiko ang lahat ng dokumento ng proyektong Agila Negra. Mula noon, libu-libong tao ang nagsimulang magbahagi ng video. Natahimik ang opisyal na media, ngunit nagsimulang magtanong ang mga tao, sino ang nagkokontrol sa Unit Anino? Totoo bang nakaligtas si Tere, o may isang taong nagpapatuloy sa kanyang laban mula sa likod ng kadiliman? Walang tiyak na sagot. Isa lang ang malinaw. Maaaring sinunog ng apoy ang isang gusali, ngunit hindi nito kayang patayin ang katotohanang nag-aapoy na sa puso ng taong bayan. Ilang araw pagkatapos ng nakagigimbal na sunog sa bodega, lumitaw si Major Salvador sa pambansang telebisyon na may kalmadong mukha at sanay ng ngiti. Sa harap ng maraming mamamahayag, inanunsyo niya ang pagbuwag sa Internal Investigation Team sa dahilang lahat ng salarin ay naparusahan na. Ang kanyang mga salita ay kapanipaniwala para sa publikong walang alam. Ngunit para sa ilang taong masusing nagmamasid, may isang maliit na detalye na hindi maitago. Nang mas malapit na itutok ng kamera, ang kanyang kaliwang kamay ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng mesa. Hindi malaman kung dahil sa kaba, takot, o pagtatago ng isang lihim na nagsisimula ng mabulok sa loob niya. Sa kanyang maayos na mesa, sa pagitan ng mga tumpok ng dokumento at asul na folder na may markang T Confidential, may isang sobrang kayumanggi na walang pangalan ng nagpadala. Sa gilid nito, mayroon lamang isang maikling sulat na nakakapital, unang ebidensya. Matagal na tinitigan ni Salvador ang sobre. Malamig na pawis ang nagsimulang dumaloy sa kanyang sentido. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong sulat. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ito at sa loob, isang maliit na itim na flash drive ang dumulas sa mesa. Namutla ang kanyang mukha. Walang sulat, walang banta, tanging isang maliit na bagay na tila nagdadala ng libu-libong matang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga anino. Samantala, sa labas ng gusali, ibang-iba ang sitwasyon. Nagkukumpulan pa rin ang mga mamamahayag sa harap ng pangunahing pinto, sumisigaw para sa karagdagang pahayag. Sa gitna ng kaguluhan, isang babaeng nakaitim na jacket ang nakaupo sa ibabaw ng isang tila bagong puting scooter. Mahina ang ugong ng makina nito. Nakatakip ng itim na helmet ang kanyang mukha. Ngunit sa paraan ng kanyang pag-start ng motor at pagtingin sa direksyon ng gusali, may isang bagay na pamilyar. Hindi siya nagmamadali, hindi rin nagtatago. Tumingin lang siya sandali, sa kamarahang umalis palayo sa karamihan. Mula sa kanyang side mirror, malinaw na nakita ang refleksyon ng mukha na iyon. Isang manipis na ngiti, kalmado, ngunit nag-iingat ng isang apoy na hindi pa namamatay. Habang ipinapakita sa telebisyon ang kinakabahang mukha ni Salvador at ang misteryosong sobre sa kanyang mesa, isang boses ang narinig sa background. Akala nila tapos na ang lahat. Ngunit ang totoo, nagsisimula pa lang. Malalim at matatag ang boses na iyon na para bang galing sa isang taong nawalan na ng lahat, ngunit tumangging sumuko.
Dahan-dahang itinutok ng kamera ang puting scooter na bumibiyahe sa isang tahimik na kalsada patungo sa papalubog na araw. Ang manipis na usok mula sa tambutso nito ay umikot sa hangin na para bang isang simbolo na ang laban ay hindi pa tapos. Sa likod ng lahat ng maayos na binuong kasinungalingan, ang anino ng katotohanan ay nagsisimula ng gumalaw muli,